Simulan na po natin, 2 Samuel chapter 6, verses 1 to 7. Pero bago po yon, meron pong isang kwento ng alamat, legend, tungkol sa tinatawag na touchstone o isang bato. Itong touchstone ay kapag hinawakan mo ito o hawak-hawak mo ito sa isang kamay, ano man ang hawakan mo sa kabilang kamay ay magiging ginto. Halimbawa, hawak mo itong touchstone. Alamat lang po ito mga kapatid. Ano daw hawakan mo ay magiging ginto. At itong touchstone daw ay matatagpuan sa tinatawag na Black Sea. At merong isang lalaki ang nakaalam tungkol sa touchstone at anong nagagawa ng touchstone, kaya nagpasya siya na ipagbili ang lahat ng ari-arian niya para pumunta doon sa dalampasigan na yon ng Black Sea at hanapin itong tinatawag na touchstone. Dahil para sa kanya, ang touchstone ang magpapaganda ng kanyang buhay. At yun nga, pagdating niya doon sa Black Sea, ay hindi na siya nagsayang ng oras, dali-dali siyang pumunta sa tabi ng dagat. Amen. At doon sa dagat ay maraming bato at isa-isa niyang dinampot ang mga bato. Ang touchstone ay malalaman daw, amen, na yun nga ang touchstone kapag ito ay hinawakan mo at biglang uminit sa kamay mo. Yun pala yung touchstone. Kapag hinawakan mo daw, biglang iinit sa kamay mo. So pagdampot niya ng unang bato, amen, pagdampot niya ng unang bato, hindi uminit. So sabi niya, ay hindi ito yung touchstone. Kaya binitawan niya ulit. So, dampot ulit siya ng bato. Hindi pa rin uminit. Kaya binitawan niya ulit. Amen? Dampot siya ulit ng isang bato. Hindi pa ito yung touchstone, hindi uminit. So, binitawan niya ulit. Lumipas ang isang araw na wala siyang nahawakang bato na uminit. So, ibig sabihin, hindi niya natagpuan yung touchstone. Kaya pinagpatuloy niyang paghahanap, kinabukasan. So, kinabukasan, nagsimula ulit siyang maghanap, kaya dampot ulit siya ng mga bato doon sa dalampasigan. Amen? Na umaasa na yun na ang touchstone. Pero wala pa rin uminit sa kamay niya. Hindi na naman ito yung touchstone. Kaya bitaw ulit, pagdampot, bitaw. Kaya pinagpatuloy niya ulit ang paghahanap. Amen. Kinabukasan, buong araw. Hindi na naman niya natagpuan yung touchstone. So kinabukasan, ikatlong araw, napansin niya na yung mga bato na dinadampot niya na hindi umiinit, ay binabalik niya lang ulit kung saan niya dinampot. Kaya natatabunan lang yung ibang mga bato. Kaya ang ginawa nitong lalaking ito, kapag may dinampot siya na isang bato at hindi uminit sa kamay niya, ay itatapon niya doon sa dagat. Ganun na lang gagawin ko. Pagdampot, hindi uminit, hindi itong touchstone. Ibabato niya agad sa dagat. Amen? Para hindi maipon ang mga bato doon sa dalampasigan. Kaya dampot siya ng bato. Kapag hindi uminit sa kamay, tapon sa dagat. Amen? Pero wala pa rin bato na uminit hanggang sa pinagpatuloy niya ang paghahanap sa mga sumunod na araw. Amen? Sa madaling sabi mga kapatid, lumipas ang isang linggo ng kanyang paghahanap pero walang touchstone. Dampot, di uminit, tatapon. Amen? So ngayon, pagdating ng ikalawang linggo, ganun pa rin ang ginagawa niya. Desidido siyang mahanap ang mahalagang bato na yun. Dampot siya ng bato, hindi uminit, tapon sa dagat. So paulit-ulit yun mga kapatid. Hanggang sa pagdampot niya ng isang bato, uminit sa kanyang kamay, kaya lang ang problema ay naitapon niya sa dagat. Amen. So, laki ng problema niya, yun na yung touchstone. Amen? Kaya magsisimula na naman siyang maghanap ulit, kaya lang ang problema ay doon na sa dagat. Siya maghahanap. Amen? Yung matagal niyang hinahanap na touchstone ay nahawakan na niya, kaya lang ay naitapon niya. Amen? Bakit ganon? Ito po ang aral ng kwento. Ang problema po ay yung tinatawag na familiarity. At ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Ito po ang aking ipapangaral sapagkat bawat isa po sa atin dito ay mararanasan po natin ito. Lalo na sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dampot niya, paulit-ulit pero mo, ganun lang ginagawa niya. Pag dampot niya, mabibita ko na
Hanggang sa nakasanayan niya na, ayun ang familiarity. Kaya pagdampo niya tayo uminit, ay tahapon ko. Ang nangyari mga kapatid ay naging masyado siyang familiar na doon sa kanyang pagdampot at pagtapon. Nakasanayan ng kanyang kamay. Amen po ba? Amen. Basahin po natin ang ating pong main text ngayong gabi. 2 Samuel chapter 6 verses 1 to 7. Muling tinipon ni David ang lahat ng piling lalaki sa Israel na 30,000. Si David at ang buong bayang kasama niya ay umalis mula sa Baale, Huda upang iahon mula roon ang kaban ng Diyos o yung the Ark of the Covenant na tinatawag sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na nakaupo sa mga kerubina. Kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karwahe at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol. Sina Uza at Ahio na mga anak ni Abinadab ang siyang nagpatakbo ng bagong karwahe na kinaroroonan ng kaban ng Diyos. At si Ahio ay nauna sa kaban. Si David at ang buong sambahayan ni Israel ay nagsasaya sa harap ng Panginoon ng kanilang buong lakas na may mga awitan, mga alpa, mga salteryo, mga pandereta, mga kastaneta at ng mga pompyang. Nang sila'y dumating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan nito sapagkat ang mga baka ay natalisod. Ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Uza at pinatay siya roon ng Diyos sapagkat tumawak siya sa kabana, namatay siya doon sa tabi ng kabana ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po isang daling manalangin. Ngayong gabi, Panginoon, marami pong salamat sa mga salita mo, Panginoon, ay papangaral, O Diyos, ikaw ang mataas. Ngayong gabi, kailangan ka namin na, Panginoong Isus, kung wala ka, Panginoon, ay wala po kami magagawa. Tulungan mo kami, O Diyos, sa paksa na aming tatalakay ngayong gabi patungkol sa familiarity, Panginoon Diyos, Lord. Tulungan mo kami na aming mapagtagumpayan ito, Panginoon Diyos. Hallelujah. Upang makapagpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Maraming salamat po sa mga bagong dating. Hallelujah! Kaya lang ay hindi ko po ito inaasahan. Pagpaumanhinan nyo po sapagkat baka hindi po nila maintindihan. Amen. Dahil ang aking pong pangangaral ngayon ay patungkol po sa mga matatagal na mananampalataya. Amen. Pero salamat pa rin po sa inyong pagpunta. Amen. Marahil ay baka may ibang pangungusap o kapahayagan ng Panginoon po sa inyo ngayong gabi. Amen. Pero ako po ay nag-i-invite pa rin. Hindi po kami Thursday may gawain lang. May service din po kami ng Sunday. Amen. Hallelujah. Pag Thursday kasi, kung napansin nyo, di ba? Unusual kasi yung may mga ganyan, may mga bago, di ba? Nasa Thursday talaga yung mga core, yung tinawag kong core. Yung kumbaga, ito na talaga yung mga mananampalataya, di ba? Yung talagang mga uma-attend na kahit papaano, naka-3 taon, naka-4 na taon na. Amen po ba? Kaya nagulat ako dahil bago. Pero salamat po sa nag-invite, amen? Hallelujah. Siguro si Siren at si Althea, amen, ang nag-invite. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Maraming salamat din sa mga kabataan na narito. Amen. Sundan nyo lang kami. Amen. Hallelujah. Pero ngayon nga, gaya na sabi ko, meron ng spoiler. Ito po ay sa mga kapwa ko na mga mananampalataya na o matagal ng mga mananampalataya. Amen. Hallelujah. Pag paumanhin nyo po ako, baka hindi sila makasabay. Hallelujah. Ngayong gabi, mangangaral po ako sa paksang ito, overcoming familiarity. Amen. Overcoming familiarity. Pagtatagumpay sa pagiging masyadong pamilyar. Amen. Una po natin pag-usapan yung tinatawag na becoming familiar. Yung nagiging pamilyar. Becoming familiar. Amen. Sino pong naniniwala na halos lahat po ng una ay masaya? Amen. Amen. Yung unang nagawa, unang natanggap, unang nangyari. Amen. Sino po dito yung una kang natutong magsulat? O una mong nakita yung iyong anak na nagsusulat, di ba masaya? Amen. Amen. Sino dito yung unang natutong magbasa? Di ba masaya? Amen. Amen. Unang natutong magbike. Sino sa inyo nagbabike? Amen. Di ba yung unang natutong, napapandar ko na. Napapandar ko na yung bike. Di ba masaya? Amen. Amen. Sino dito yung unang nakatanggap ka ng sahod? Amen. Di ba masaya? Amen.
anak? Di ba masaya? Amen? At kapag una, mga kapatid, di ba, mangangapa ka, medyo mahirap, pero habang umaandar ang panahon, dahil lagi mong ginagawa, nasasanay ka. Amen? At dahil nasasanay ka, masasabi mo, ang dali lang pala nito. Ang dali lang pala mag-vibe. Ang dali lang pala sumulat. Ang dali lang pala mag-solve ng math problems. Ang dali lang pala tumugtog. Ang dali lang pala mag-computer. Ang dali lang pala mag-cellphone. Amen? Ang nangyari kasi mga kapatid ay, nasanay ka na kasi o naging familiar ka na. Naalala ko noon si Papa, hindi yung nagse-cellphone noon. Nasabi ko pa nga kay Rulin, posible pala sa tao na mabuhay na walang cellphone. Kasi nakita ko yun kay Papa noon. Amen? Nung wala siyang cellphone, pero okay naman siya. Amen? Ayaw niya ng cellphone dahil hindi niya alam gamitin. Pero pinilit siya ni Mama, hindi, mag-cellphone ka, subukan mo. Nung una niyang sinubukan, nahihirapan siya. Pero alam niyo mga kapatid, habang tumatagal, dahil nga tinuturuan siya ng tinuturuan at ginagamit niya ng ginagamit ang cellphone. Aba, ngayon, natuto na siyang mag-cellphone. Nagla-live pa sa Facebook. At kung ano-ano mga pinag-live. Sabi ko tuloy, dapat talaga ang mga may edad, hindi talaga nagpipili. Dapat iba yung iba yung Facebook nila. Amen. Familiar na kasi sa paggamit ng Facebook, ng cellphone. Amen. Alam niyo mga kapatid, totoo din yun sa mga bagong nag-aaral ng instrument. Kasi ngayon, merong mga bagong nag-aaral ng gitara, ng keyboard, ng drums. Lagi ko sinasabi sa kanila, sa mga bagong nag-aaral, mahirap talaga sa una. At gusto ko pong sabihin sa bawat isa, wala pong magaling agad. Nung ako rin po unang umako ng drums, hindi po ako magaling. Alam ko na to eh. Hindi. Alos tuktukan niya ako nagtuturo sa akin. Ulit na lang tayo. Timothy. Amen? Kaya yung pagtugtog mo ng gitara, yung pagtugtog mo ng drums, walang magaling agad. Pero kapag nagpatuloy ka at lagi ka nagpa-practice, yun nga mga kapatid, masasanay ka rin at magiging familiar ka na sa pagtugtog. Hanggang sa masasabi mo na lang isang araw, ang dali lang pala nito. Tama ba, Kelsey? Ang dali lang pala nito. Amen. Kaya maano mo rin yung tsatsagain mo lang talaga ito. Dali lang pala nito noon, di ba? Alos tumulo na yung, alos lumukan ako ng dugo. Pero dali lang pala nito. Amen? Kaya na ngayong gabi mga kapatid, ito yung ating topic. Ang usapin ay kapag lumilipas ang panahon. Ganun talaga, lilipas ang panahon. Amen po ba? Amen. At sa paglipas ng panahon, ito na, nabubuo sa atin yung tinatawag na sense of familiarity. Dito papasok yung familiarity. Amen? Sabi po sa vocabulary.com, familiarity is the state of knowing something very well. Ang pagiging pamilyar ay ang estado ng pag-alam ng isang bagay. O sa madaling sabi, ang familiarity ay yung alam na alam mo na. Ang familiarity ay yung sanay na sanay ka na. Ang familiarity ay yung kilalang kilala mo na. Amen? Masyado ng pamilyar. Amen? Hallelujah. Sino po sa inyo ang nakakaalam o nakakaunawa ng salitang ito, familiarity? Pamilyar na ako, di ba? Alam ko na yan, sanay na ako dyan, kilala ko na yan. Amen? So ngayon mga kapatid, hindi na natin kailangang pahabain ang first point. Ito lang, becoming familiar. Nagiging familiar. Sa lahat mga kapatid ng mga bagay, nagiging familiar tayo. Amen? Ngayon mga kapatid, itong problema, dahil merong panganib sa familiarity. Amen? Pangalawa, pag-usapan natin yung the danger of familiarity. Amen? Ang familiarity po mga kapatid ay meron ding hindi mabuting dulot. Yung masyadong pamilyar o masyado na tayong pamilyar. Amen? Sabi ko nga po sa inyo, lilipas ang panahon at sa paglipas ng panahon ay merong mga mababago. At ilan sa mga mangyayaring pagbabago, mga kapatid, ay pwedeng hindi mabuti at hindi makakabuti sa atin. Lalo na sa ating journey, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga sumusunod sa ating Panginoon. Dito po tayo,
Amen. Dito ko po ikikiling yung pangaral. Ito po ay church. Amen. Ang makaharap ko dito, lalo sa mga matatagal na, mga mananampalataya na. Amen. Una po mga kapatid na panganib sa familiarity ay yung tinatawag na boredom. Ang lumalabas sa English kasi, sinesearch ko, ano bang English ng pagkasawa? Amen? Yung boredom sa Tagalog ay pagkasawa. Boring na. Amen? Itong lumalabas, sabi ko wala na bang iba? Sinesearch ko, pagkasawa, lumalabas boredom. Nananawa, boredom. Amen? So sabi ko, sige, boredom na lang. Amen? Mga kapatid, opo, sa una masaya. Tama po ba? Pero ang tanong mga kapatid ay, hanggang kailan? Siya kasi ang ate natin sa pananampalataya. Ilang taon na po kayong mananampalataya, born again sa Father's house? 48. 48! Pwede ba natin palakpakan si Leonie? 48 years. Amen. Hallelujah. Iba sa inyo, 2 years. 3 years. 48 years na siya sa Potter's house. Doon pa sa Lucena, sa Quezon Province. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, ito po ang totoo. Habang tumatagal, pakinggan nyo ito, habang tumatagal, makakaramdam tayo ng pagkasawa. Amen? Amen. Ako lang ba? Amen po ba? Amen? Kahit sa mga nag-aaral dito, sino sa inyo sawa na mag-aaral? Di ba grade 8 kayo? Grabe, grade 8 na. May grade 9 pa. May grade 10 pa. Nakakasawa. Di ba tama, di ba? Nung first day of school, gano'n naman di ba pag first day of school? Grabe, di ba? Alas 3 pa lang na madaling araw, di ba? Ligo ka na eh. Pasok kayo, first day. Grabe, di ako pwedeng mali. Di ba? Alas 3 pa lang ang pasok mo, di ba? Alas 12 pa ng tanghali, pero alas 3 na madaling araw, gising ka. First day, di ako pwedeng mali, di ba? Pero makalipas ang isang buwan. Amen? Pasok na naman. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, habang nagiging pamilyar tayo sa isang tao, sa isang bagay, sa isang lugar, sa isang gawain, malaki ang posibilidad na makaramdam tayo ng pananawa o magsasawa tayo. Mga kapatid, amen, lahat ito nararamdaman natin. Walang exempted dito. Amen? Naranasan din po yon ng bansang Israel. Ang Bible po, mga kapatid, ay aklat patungkol sa Israel. Amen? Sa mga hindi po nakakaalam. Halos lahat po ng mga nakasulat dito ay umiikot po ang kwento sa Israel. Amen po ba? Amen. Nung sila po ay nasa ilang pagkalaya nila mula sa bansang Ehipto, walang pagkain. Pero alam nyo mga kapatid, alam natin, walang imposible sa Diyos. Amen. Kaya ang ginawa ng Panginoon, biruin mo, nasa disyerto sila. Walang tindahan doon. Amen. Wala silang makakain. Pero alam nyo mga kapatid, mabuti ang Panginoon, mahal sila ng Panginoon, binigyan sila ng makakain. At alam nyo mga kapatid, yung binigay sila ng pagkain, hindi lang basta pangkaraniwang pagkain, kundi ang binigay sila sa kanila ng Panginoon ay tinapay na galing sa langit. Sino sa inyo nakatikim na ng tinapay na galing sa langit? Ang tawag ng Bible ay mana. Narinig nyo na ba yan? Pamilyar ba kayo doon? Mana. Bread from heaven. Yun yung ibig sabihin. Kahit i-search nyo. Mana. Tinapay na galing sa langit. So, nangyari mga kapatid, araw-araw, binibigyan sila ng Diyos ng tinapay na makakain. At syempre, kain naman sila ng kain. Pero yun nga, gaya na pinag-uusapan natin ngayong gabi, dumating ang araw na nagsawa sila sa mana. Sa tinapay. Numbers 11:4-6. At ang nagkakagulong mga tao na nasa gitna nila ay nagkaroon ng matinding pananabik. At ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak nagsabi, sana'y mayroon tayong karneng makakain. Ating naaalala ang isda na ating kinakain na walang bayad sa Ehipto. Ang mga pipino, mga milon, mga puwero, mga sibuyas at bawang. Ngunit ngayon, ang ating lakas ay nanghihina. Walang anuman sa ating harapan, kundi ang manang ito. Amen po ba? Amen. Tinapay na naman kahapon. Tinapay na naman ngayon. Amen.
Diba? Ano ba yan, pastor? Lechon manok kahapon. Lechon manok na naman ngayon. Nakakasawa. Amen? Alam niyo mga kapatid, itong pagkasawa, amen, mararanasan natin to sa ating spiritual na buhay. Amen? Pwedeng mangyari na magsawa tayo sa Panginoon at sa mga bagay ng Panginoon. Amen? Noong una tayong maligtas, ayaw nating umabsent sa church. Diba, pagtapos ng linggo, inihintay na agad natin yung Huwebes. Natatagalan pa tayo. Ang tagal naman mag-Huwebes. Maglulunis pa, magmamiyerkules. 4 na araw pa. Pero nung tumagal na, Huwebes na agad. Ikaw ayaw naman. Ano ba yan? Ano ba tong Potter's house na ito? So nagsasawa na sa gawain kasi, bakit? Nagiging pamilyar na. Amen. Noon, hindi tayo papayag na wala tayong maibigay sa Panginoon. Pero nung tumagal na, magbibigay pa ba ako? Nagbigay na ako nung nakaraan. Nandiyan pa po ba kayo? Dati yung pinakamalaki ang gusto natin ibigay. Pero nung tumagal na, amen, ang hinahanap na natin ay yung pinakamaliit na halaga na. Amen po ba? Nagsasawa na sa pagbibigay. Alam niyo kung bakit? Kasi nagiging pamilyar na. Noon, kapag kumanta tayo sa praise and worship, yung ating pag-awit ng papuri sa Panginoon, talagang todo bigay. Halos matamaan mo pa yung katabi mo kapag pumapalakpak ka. Katabi mo naman. Nakapikit ka pa. Umiiyak, halos hindi maipinta yung mukha mo. Pero okay lang sa'yo kasi talagang nananabig kang umawit ng papuri sa Panginoon. Amen. Eh nga, talagang gusto mo nandun ka sa praise and worship, pero nung tumagal na, sinusundan na lang yung lyrics. Na parang kumakanta na lang sa video okay. At wala nang nararamdaman. Pumapalakpak na lang kasi pumapalakpak din yung iba. Ayusin mo palakpak mo, ganito. Nagsasawa ng magpuri, bakit? Kasi nagiging pamilyar na. Noon, excited tayo makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pero nung tumagal na, intro pa lang sa pangangaral. Tagal naman ni Pastor, intro pa lang. Tagal naman ni Pastor, mangaral. Amen? Hallelujah. Nagtatanong tayo, anong oras kaya matatapos si Pastor? Nagsasawa na makinig ng pangangaral kasi nagiging pamilyar na. Nakuha niyo po ba yung punto, mga kapatid? Amen? Noon, gumigising tayo ng maaga para mag-morning prayer. Ito na. Dahil kulang ang araw natin kapag hindi tayo nakapanalangin. 5 araw tayo na sa church. Pero habang tumatagal ang panahon, yung 5, nagiging 4, nagiging 3. Yung 3, nagiging 3. Yung 2, nagiging 1. Mahal ko po kayo mga kapatid. Amen po ba? Sabi ko nga, kaya nga pinapangaral ngayong gabi. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Naging pamilyar na kasi nagsawa ng manalangin. Amen? At ikalawa, na panganib. Amen? Sa familiarity ay yung extraordinary ay nagiging ordinaryo na lang. The extraordinary becomes ordinary. Yung kamangha-mangha, yung kahanga-hanga ay nagiging ordinaryo na lang kapag naging masyadong pamilyar na tayo. Amen? Yung pagtugtog ng instruments, di ba noon, sabi ko nga sa inyo, ang hirap para sa'yo, kahanga-hanga, kamangha-mangha, extraordinary. Pero nung natuto na tayong tumugtog, di ba para bang sa'yo, ordinary na lang to. Alam ko na kung paano paluin tong drums. Alam ko na kung paano yung key, yung chords. A yan, A, B, A, C. Wala na. Di ba? Amen? Alam ko na yan. Madali na lang yan. Amen? Kapag may first time na dumalo, kagaya ngayong gabi. Sino pong first time ngayong gabi? Amen? Alam niyo po ba ngayong gabi, mga kapatid, yung mga bago na pumupunta dito sa church, yan po ay extraordinary? Di po yan kayang gawin basta lang ng tao. Amen? Tuwang-tuwa tayo, di ba? Kapag may first time. Amen po ba? Amen. Di ko alam sa inyo, pero ako tuwang-tuwa ako pag may first time. Amen. Masaya ako kapag may bago. Kaya maraming salamat po sa nag-invite at maraming salamat sa pumunta. Amen. Extraordinary po yan. Sagot po kayo sa panalangin namin. Amen. Amen. Pero ngayon, minsan, nangyayari ito. Pag matagal na, kapag may bago, yung titignan na, oh, may bago. Dapat naman talaga may bago.
Ordinary na lang ang tingin natin sa mga mahalagang kaluluwa na ito. Pero alam niyo mga kapatid, sa Panginoon, precious, amen, ang mga bago. Alam niyo po ba yun? Yung mga iniligtas ng Panginoon, yan po ay mga parang mahalagang hiyas o kayamanan sa paningin ng ating Panginoon. Ganon din kapag may gumagaling sa sakit. Alam niyo po ba ang pagpapagaling ng Panginoon, extraordinary? Amen. Gusto ko pong marinig ng mga kabataan na narito. Amen. Meron po kami mga kapatiran sa mga kabataan. May isang nanay dito ay nagkaroon ng bukol sa kanyang dibdib. Nandito siya ngayong gabi sa mga kabataan na narito. Pinag-pray namin. Amen. Dahil yun daw ay cancerous. Makalipas po ata ang isang linggo, hindi ako nagkakamali, siya po ay nagpa-biopsy at ang lumabas po sa resulta ay negative. Nawala yung bukol na kinakatakot niya. Amen? Extraordinary yun. Meron dito yung nagkaroon naman siya ng cyst sa kanyang ovary. Amen? At sabi ng doktor, baka operahan siya. Kaya lang ang problema ay, nung oras na yon o nung panahon na yon, nagdadalang tao yung nanay na yon. Nagkaroon siya ng bukol sa kanyang ovary, nagdadalang tao. Alam niyo ginawa natin? Tumawag po ulit tayo sa ating Panginoong Jesus. Siya po ng aming pinapangaral ngayong gabi. Inanalangin kami sa kanya at sabi ng doktor, amen, hindi na kailangang operahan, nawala yung cyst. At yung bata, amen, yung bata na dala-dala niyo sa sinapupunan niya, ito na siya ngayon, bitbit niya ngayon. Amen. Extraordinary mga kapatid, amen po ba? Kaya lang yung nga problema habang tumatagal. Kapag may gumagaling, gumaling. Cancer, nagpapagaling naman talaga ang Panginoon. Yung wala nang dating sa'yo. Diba ngayon, pag pumadap nung first time, gumaling! Himalayo na! Praise God! Biruin mo! Diba? Instantly, makalipas lang ilang araw, pinag-pray. Nandito rin sila nanay Rebecca, sila nanay Makara, ito po yung mga instantly pinagaling ng ating Panginoon. Kaya lang yung ang danger minsan mga kapatid, may familiarity. Patungan po natin ang kamay. Ito, may sakit po yung kapatid natin. Sige, pastor. Amen po ba? Pag tumatagal natin, di ba? Pagaling niya. Pero pag ngayon, Lord, bahala ka na. May sakit to, may sakit. Mga kapatid, yung binasa natin sa Numbers chapter 4, alam nyo, extraordinary yun. Binuhin mo, pinakain sila ng Panginoon ng tinapay na galing sa langit. Naniniwala ko mga kapatid, sa lahat ng tinapay, yun ang pinakamasarap. Gusto ko sana matikman di ba? Pag-akit na lang natin sa langit, pagsalusaluhan natin. Di ba meron tinapay na galing sa langit. So ibig sabihin, meron din doon. Extraordinary. Kaya lang mga kapatid, dahil araw-araw kinakain, yun nga, yung extraordinary, nagiging ordinary na lang. Mana na naman. Pero mga kapatid, totoo, hindi nila kayang gumawa ng mana. Di ba, kaya nyo pang gumawa ng mana? Yun ang problema mga kapatid, paminsan, yung extraordinary, yung mga kamangha-mangha ay nagiging ordinary na lang. Ikatlo, mga kapatid, yung irreverent. Sa Tagalog itong irreverent ay yung nawawala yung ating paggalang. Amen? Dahil naging familiar na, dahil nakasanayan na, yung reverence, yung mataas na paggalang, o yung banal na takot pagdating sa Panginoon at sa mga bagay ng Panginoon, paminsan ay na-overlook natin. Amen? Sino po sa inyo na nung ikaw ay nagkaroon ng kaibigan at dinala ka sa bahay niya, nung unang pagpunta mo, diba, nandun ka lang sa isang tabi. Nahihiya, sabi niya rin yung isa. Tuloy ka, diba, ang totoo pa nga, nung una ayaw pang pumasok diba? Hindi, dito lang ako, dito lang. Hindi, pasok ka. Hindi, dito lang ako, dito lang. Pag pinasok ko, sige, pasok ko. Doon ka lang sa isang tabi. Tama ba? Amen. Pag inalo ka ng pagkain, busog ako. Kahit kahapon, hindi ka pa kumakain. Diba? Simula kahapon ka pa hindi kumakain. Diba? Busog ako, busog. Pero mga kapatid, kapag lagi mong ginagawa yun, lagi kang pumupunta sa bahay na yun. Amen? Yung pagiging mahiyain ay nawawala at nagiging tama ako, mali ako. Diba? Pag pumunta ka, dahil alam mo na yung bahay, di ba? Kahit hindi ka na samahan. Minsan ka kahit hindi ka na inimbita, nagugulat,
Pasok ka pa doon. Diba? Tapos minsan, bubuksan mo pa yung rep. May pagkain ba kayo dito? Tama ba? Tama? Nagiging feel at home. Tama ba? Nakikita niyo pagkakaiba? Over the period of time habang tumatagal. Dahil nakasanayan, dahil naging pamilya nga, minsan, pati yung respect minsan, yung paggalang, yun nga, nawawala na. Amen? Meron ba ganun dito ng ganun? O yan po, itasin yung kamay. Hindi mo napapansin, nawawala na yung respect doon sa talagang may-ari ng bahay. Amen? Alam mo na kasi, sanay na sanay ka na. Alam nyo mga kapatid, pwede rin natin gawin yung sa Panginoon at sa mga bagay ng Panginoon. Nawawala yung paggalang. Pastor, paano? O listen, Pastor, paano nawawala yung paggalang sa Panginoon? Excited po dito yung mga may pasok po sa school, ha? Kapag nalilate tayo. Ay, sorry. Amen po ba? Familiar ka na kasi. Sanay ka na. Alas 10, yung gawain, mamaya ako, 10:30 po. Alam ko rin kakantahin, thank you for the cross. Tsaka good, paulit-ulit naman yun sa pastor, tsaka si Mother RJ, paulit-ulit. Amen? Alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo ito. Bakit ko isiningit yung pagiging late sa service? Alam niyo po kasi, pati sa mga estudyante narito, magagamit niyo po ito, hindi lang sa pan-church, pati sa inyong mga sekular na buhay. Alam niyo po ba na ang pagdating sa tamang oras ay tanda ng respeto? Amen. Andiyan pa po ba kayo? Amen. At kabaligtaran, yun nga, ang pagiging late ay tanda ng kawalan ng respeto. Sabi na rin kay Rebecca, sobra-sobra. Isa kasi 4:30 pa lang, nandito yung pag-respeto. Amen. Most punctual. Di ba mga kapatid? Listen, kapag may ka-meet up ka, humihingi ka ng sorry kapag nalilate ka. Sorry, late ako, traffic, sorry. Patawarin mo ako. Amen, late. Nahihiya ka, di ba? Sorry. Di ba? Hindi, wala naman siguro dito nagsabi na, ayos no, late ako no. May ganun ba dito? Wala. Di ba nahihiya ka kapag late ka? Sorry. Amen. Dahil alam natin mga kapatid, hindi magandang pag-uugali ang late. Kaya lang itong problema, kapag sa school, ayaw magpalit. Kapag sa trabaho, ayaw magpalit. Pero pagdating sa church, amen po ba? Okay lang magpalit, wala namang punishment dun. Sa school kasi may punishment, sa trabaho kasi may punishment. Sa church kasi wala. Pero alam niyo mga kapatid, ang ginagawa niyo sa church, ginagawa niyo sa Panginoon. Amen po ba? Ang nangyayari, nagiging familiar tayo. Dahil nagiging familiar tayo, minsan nawawala yung galang. Yung respect. Amen. Yun nga, familiar tayo. Nagiging feel at home na tayo masyado. Kaya alam niyo rin mga kapatid, sasabihin ko rin ito, minsan yung tawag sa pastor. Amen. Alam niyo po ba na yung past? Alam niyo po ba kawalan ng paggalang yun? Hindi dahil pastor ako, minsan kasi minarinig ako ng past. Oh, bakit? Tol. Kulang na lang, magsabi ko, tol, pre. Basta. May tumatawag doon, past. Tama ba? Isa na lang, past. Oh, present. Ako si past, siya sa present. Alam niyo mga kapatid, yun nga nagiging nakakasanayan mo kasi nga si pastor minsan. Kaya alam niyo, ako rin minsan iniingatan ko sarili ko kapag kasama ko yung mga disciples. Kasi may tendency na dahil lagi kami magkakasama, yung aming bonding, yung aming fellowship, baka mamaya ay yung akala nila ituring na lang nila sa hindi dahil yung parang itinataas yung sarili, pero maganda nandun pa rin yung respect as pastor nila. Minsan, nakikipagbiruan po ako sa inyo, pero hindi ibig sabihin nakikipagbiruan ako. Pas! Kita kanina pas ha? Si Brother Ogie, yung tawag ito dati sa kanilang church doon sa Comembo. Yung pastor nila. Pas! Amen. Ngayon mga kapatid, dito po papasok ng ating main text sa 2 Samuel chapter 6 verses 1 to 7. Dito po yung si David. Siya po ay hari na dito. Medyo papasok po tayo ng konting history. At naroon po siya
sa Jerusalem. Nasa puso po ni David ang pagsamba sa Diyos. Kaya gusto niyang ilipat ang Kaban ng Tipan papuntang Jerusalem dahil doon po siya nakatira. Nandun ang palasyo ng hari. Ang Kaban ng Tipan, mga kapatid, nabasa natin kanina, ito po ay ang pinakamahalagang at pinakabanal na kasangkapan sa templo at sa buong Israel. Ang Kaban po ng Tipan ay simbolo ng presensya ng Diyos. Ang Kaban ng Tipan ay simbolo ng relasyon ng Diyos at ng tao. Kaya nga tipan, may tipanan ng Diyos at ang tao. At yung Ark of the Covenant, ayun ang kanyang sinisimbolo. May relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Amen? At ito pong Kaban ng Tipan ay sobrang tagal na. Ito po ay ginawa pa sa panahon ni Moises sa Book of Exodus. At yung Kaban po ng Tipan, mga kapatid, ay ginawa ayon sa instructions ng Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay ng instructions kung paano gagawin yung Kaban ng Tipan. At hindi lang po yun, kundi pati kung paano itatrato at kung paano bubuhatin ang Kaban ng Tipan, Diyos po ang nagutos. At dahil Diyos ang nagbigay ng instructions, amen, mga kapatid, dapat sundin. Kaya lang ito nga yung problema. Habang tumatagal ang panahon, nagiging pamilyar na. Yes, gusto ni David na sumamba sa Panginoon at tama yun. Kaya lang mga kapatid, ang mali ay yung paraan ng pagsamba ni David sa tagpong ito. Nakagawa ng violation o paglabag si David dito. Amen? Una, hindi lang siya, kundi pati ang kanyang bayan, ang buong Israel. Una, ang Kaban ng Tipan, mga kapatid, pansinin niyo ito, ay hindi po sinasakay sa karwahe, kundi binubuhat ng mga piling tao. Amen? Siguro ang nangyari dito mga kapatid ay gusto ni David na mapadali ang pagbabiyahe ng Kaban ng Tipan mula doon sa isang lugar, sa Kiryat Jearim, papuntang Jerusalem. Huwag na natin buhatin, isakay na lang natin sa karwahe. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos nag-utos kung paanong dadalhin palagi ang Kaban ng Tipan. At dadalhin ang Kaban ng Tipan sa pamamagitan ng pagbubuhat. Hindi lang ng basta pangkaraniwang tao, kundi mga piling tao pa. Amen? Basahin natin 2 Samuel chapter 6 verse 3. Kanilang inilagay ang Kaban ng Diyos sa isang bagong karwahe. At kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa Burol. Sina Uza at Ahiyo na mga anak ni Abinadab ang siyang nagpatakbo ng bagong karwahe. So mga kapatid, narito, isinakay nila sa karwahe. Pero kung titingnan natin, babalikan natin, ito po ang original na utos ng Diyos. Exodus 25:14-15. Iyong isusuot ang mga pasanan sa mga argolya na nasa mga tagiliran ng kaban upang mabuhat ang kaban sa pamamagitan ng mga ito. Mabuhat. Ang mga pasanan ay mananatili sa loob ng mga argolya ng kaban, hindi aalisin doon ang mga ito. Parang ganito mga kapatid, halimbawa itong pulpito ang Kaban ng Tipan. Yung bang parang merong mga golden rings, mga bilog, tapos doon sa mga bilog ipapasok yung isang kahoy, at doon yung kahoy bubuhatin ng mga tao. So may instructions na binigay ang ating Panginoon. Ang sabi ay, bubuhatin ng tao, hindi isasakay sa karwahe. Nakuha niyo po ba yung punto? At sabi ko nga kanina, hindi lang basta tao, kundi may specific pa na tao o lahi ng tao ang bubuhat. At ang mga bubuhat ay ayon sa lahi ng Levita o specifically mga anak ni Kohat. Numbers chapter 7 verse 9. Ngunit sa mga anak ni Kohat ay wala siyang ibinigay sapagkat iniatas sa kanila ang pangangalaga sa mga banal na bagay na kailangang pasanin sa kanilang mga balikat. Si Kohat po, mga kapatid, ay galing sa lahi ni Levi. Si Levi naman po ay isa sa 12 tribes ng Israel. Amen? So ito pong lahi ni Kohat ang mga binigyan ng gawain na magbuhat ng Kaban ng Tipan. Sila lang. Kaya lang, kagaya ng pinag-uusapan natin ngayong gabi, nagiging pamilyar kasi ang tao. Kapag naging pamilyar na po ang tao, pakinggan nyo po ito, amen, paminsan gumagawa tayo ng sarili nating paraan na hindi na paraan ng Diyos. Amen? Pinapakita dito mga kapatid na kapag naging pamilyar tayo ay pwede tayong mag-iba ng ginagawa. Pero hindi na ayon sa Bible at hindi na ayon sa pamantayan ng fellowship. Amen? Ano example ng pastor? Pastor, mas madaming babae dito sa church bakit hindi na lang babae magpaawit? Bakit hindi na lang babae ang mangaral? Amen po ba? Kasi nagiging pamilyar na. Iba naman, puro na lang si pastor nangangaral. Pastor, try mo naman si Julie. Try mo naman si Kelsey, pastor mangaral. Hindi. Ang itatry ko, si Brother Joseph. Amen.
At si Brother RJ. Amen po ba? Bakit ganon? Mga kapatid, pasensya na dahil ang ating fellowship po ay nakalapat sa Bible at kapag binasa niyo po ang Bible, amen, lalaki po ang dinisenyo ng Diyos na manguna. Diyan pa po ba kayo? Di natin iibahin. So, pamilya ka ako masyado. Sa'yo, alam ko na yung boses mo, alam ko na pag nag-intro ka. Pastor, alam ko na nga yung tawa mo, alam ko na yung kilos mo. Minsan ginagaya ko na sa pastor, lagi ka nakahawak dito. Ha? Tapos ginagaya na expression ko, pastor, gumagano ka eh. Kabisado na, di ba? Nagiging pamilyar na. Amen? Kaya lang, wala kayong choice, malibang mag-iba ng pastor, ako pa rin ang pastor dito. Amen? Pastor, yung tithes kaya, tanggalin na natin. Uy, magandang idea yan ah. Sino gusto tanggalin na natin tithes? Bo, praise God! Kapatid, hindi rin po natin tatanggalin ang tithes. Hindi natin iibahin ang paraan ng Diyos. May sariling pamamaraan ng Diyos at alam ng Diyos ang ginagawa at inuutos niya. Ikalawa mga kapatid, dito sa ating binasa, hindi pwedeng hawakan ang kaba ng tipan. Ang sino mang humawak sa kaba ng tipan sa Ark of the Covenant ay mamamatay. Sabi ko nga mga kapatid, ang kaba ng tipan ang pinakabanal na kasangkapan noon sa buong Israel. Pastor, bakit ganon? Ganito yan mga kapatid, ang kabanalan at kasalanan ay hindi pwedeng magsama. Kaya nga ang Diyos, kapag binasa yung Bible, hindi ko na lang nilagay yung verse, ang Diyos mga kapatid, pakinggan nyo ito, ang Diyos hindi natin pwedeng makita literally. Kapag nakita mo ang Diyos literally, mamatay ka. Sayang, di ko lang nalagay. Merong verse sa Bible. Kapag yung talagang ang Diyos ng langit nagpakita sa iyo literally. Amen. Hallelujah. Dahil mga kapatid, banal ang Diyos at makasalanan ng tao. Naunawaan niyo po ba? Hindi pwedeng basta magsama. Amen. Ganon din ang kaban ng tipan. Sabi ko nga, yun ay simbolo ng presensya ng Diyos. Kaya banal ang kaban. At marumi naman ang tao. Sino naniniwala? Marumi ang tao. Marumi ako. Nilinis lang ng Panginoon. Amen. At dahil banal ang kaban at marumi ang tao, hindi po yun pwedeng hipuin mga kapatid. Kapag hinawakan, mamamatay ang tao. At yun na nga nangyari sa isang tao sa ating tinatalakay ngayong gabi, si Uza. 2 Samuel chapter 6 verse 6 to 7, nang sila'y dumating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan ito sapagkat ang mga baka ay natalisod. Ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Uza at pinatay siya roon ng Diyos. Sapagkat tumawag siya sa kaban, namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. Siguro mga kapatid, napadaan sa bato yung gulong ng karwahe, kaya tumagilid at malalaglag yung kaban. Amen? Tumagilid kasi. So parang, siyempre, si Uza, utumba yung karwahe, mahuhulog yung kaban. Naiunat niya yung kamay, inahawakan niya yung kaban. So anong meron ngayon, pastor? Mga kapatid, pakinggan niyo ito. Yes, nahawakan ni Uza, pero wala akong magagawa mga kapatid. Ang utos ng Diyos ay utos ng Diyos. Amen. Amen po ba? Ayoko lang po kayong, di ba, kasi nabas, grabe. Amen? Namatay. Pinatay ng Diyos. Mga kapatid, malinaw. Ano man ang mangyari, huwag hihipuin o hawakan ng tao ang kaban ng tipan. Amen? Pero kung napansin mga kapatid, babalikan natin kanina, ang totoo, hindi kasalanan ng Diyos. Ang kasalanan, ang may sala ay ang Israel. Bakit ulit? Kasi nga, hindi isasakay sa karwahe. Amen? Nakita nyo? Tigas ng ulo nyo, sabi ko bubuhatin. O ngayon, nagka-problema. Yung nga, dumaan siguro sa batuhan, tumagilid yung karwahe, nahawakan, sabi ng Diyos, hindi ko kasalanan. Sabi ko, bubuhatin. Para kahit may bato, maiwasan nila. At marami silang magbubuhat. So, kasalanan ng Diyos? Nililinaw ka lang po. Naintindihan ba ng mga first time?
Hindi po malupit ang Diyos, mabuti po ang Diyos. Kaya lang, ang problema mga kapatid ito nga, kapag nagiging familiar kasi yun nga, yung respect minsan, yung reverence, nawawala. Nakakasanayan na natin. Ang Diyos, casual na lang. Ang Panginoon, normal na lang. Ay, oo, Panginoon. Wala nang appeal, wala nang dating sa atin. Amen? Kaya ipinapangaral ito mga kapatid sapagkat mapanganib ang familiarity. Amen? Hallelujah. Ang kabanang tipan, nandito pala ito. Kung bakit hinawakan ni Uza, ay naging familiar din si Uza. Kasi alam niyo mga kapatid, medyo may history kasi, matagal na natili sa bahay nila Uza yung kaban ng tipan. Mababasa natin sa 2 Samuel chapter 6 verse 3, kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karwahe at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa burol. Sina Uza at Ahiyo na mga anak ni Abinadab. So si Uza, anak ni Abinadab, at si Abinadab sa kanyang bahay, doon matagal na natili yung kaban ng tipan. At ayon sa pag-aaral mga kapatid, nasa 20 years nag-stay yung kaban ng tipan sa bahay nila Abinadab. So dahil ganun katagal, sina Uza na mga anak ni Abinadab, araw-araw nilang nakikita yung kaban ng tipan. Blessing sana kasi biruin mo, nasa kanila ang presensya ng Diyos. Ang kaban ng tipan, simbolo ng presensya ng Diyos. Kaya lang, sa kabilang banda, ang panganib, dahil araw-araw nakikita ni Uza, naging parang pangkaraniwan, ordinaryo na lang sa kanya yung kaban ng tipan. Para sa kanya, sa Diyos, yun ay banal na kasangkapan, pero dahil araw-araw nakikita ni Uza, para sa kanya, ordinaryong kasangkapan na lang. Yun ang pagkakamali niya, hinawakan niya yung kaban ng tipan na hindi dapat. Nakukuha niyo po ba? Amen? Hallelujah! Ngayong gabi mga kapatid, bakit po ito ipinapangaral? Dahil tayo po ay mag-aapat na taon na dito sa Pateros. At kung loloobin ng Panginoon, magiging 5 taon. Magiging 6 na taon. Magiging 7 taon. Magiging 10 taon. Kung loloobin ng Panginoon, magiging 20 years. Ang Father's House Pateros. Amen? At habang tumatagal ang panahon at nadadagdagan ang taon dito sa church, mga kapatid, ito na nga, pwede tayong malagay sa kalagayan ng familiarity. Nagiging pamilyar na lang. At dahil pamilyar na lang, nakasanayan na. Amen. Ang nangyayari pa minsan mga kapatid ay yung tinatawag na compliance. Alam niyo po yung compliance? Yung wala na talaga sa puso. Umaaten na kasi, wala, ay kailangan eh. Sabi kasi ni Papa, sabi kasi ni Mama, umaten daw eh. Amen po ba? Amen. Umaaten na lang dahil sa lomi. Amen? Alam niyo yung compliance, yung ano, wala na, yung ano na lang, yun. Sapilitan yun, sapilitan na lang, kailangan kasi. Pero wala na talaga sa puso ang pagsamba sa Panginoon. Yun ang delikado mga kapatid. Amen? Hallelujah. Na maging tulad tayo ni Uza na nawawala ang paggalang at nawawala ang pagpapahalaga sa Diyos at sa mga bagay ng Diyos. Katulad din kanina sa introduction mga kapatid, yung lalaki na naghahanap ng touchstone dahil paulit-ulit, di ba? Dadampot ng bato, itatapon, dadampot, itatapon. Nakasanayan niya yung ganun at nung nahawakan na niya yung mismong touchstone, uminit sa kanyang kamay. Kaya lang, dahil nakasanayan yung pagdampot at pagtapon, naitapon niya yung matagal na bato niyang hinahanap yung touchstone. Mga kapatid, pwede rin po natin gawin yon na kapag nagsawa tayo, ay maitapon natin ang mga bagay na mahalaga sa Diyos. Alam niyo yung pagdalo sa church, mahalaga yan sa Panginoon. Ang pag-iika po, mahalaga yan sa Panginoon. Ang pagbibigay, mahalaga yan sa Panginoon. Pananalangin, mahalaga yan sa Panginoon. Pagbabasa ng Bible, mahalaga yan sa Panginoon. Pakikinig ng pangangaral, mahalaga yan sa Panginoon. Pagtuturo, paghayo, pagtugtog, pagpapaawit, pagpupuri, mahalaga yan sa Panginoon. At isa pa, yung mga pag-iimbita ng mga kaibigan, mga kakilala, mahalaga yan sa Panginoon. Kaya lang problema, kapag nakasanayan na natin, pwede nating maitapon. Kasi familiar na, nasanay na tayo. Amen po ba? Amen. Kapag ang tao ay nagiging pamilyar, nababaliwala, na isasantabi natin, minsan pati ang Diyos. At yun sana ang huwag mangyari. Amen po ba? Naalala niyo ba yung pangangaral ko nung nakaraang linggo? Yung kapag ang Israel, inililigtas ng Diyos mula sa kamay ng mga kaaway nilang bansa, sila ay nagkakaroon ng kapayapaan. Naalala niyo? Ilang taon yung ano? Ilang taon yung pinag-usapan natin sa Sunday? Ilang taon silang nasa kapayapaan? 40
years, nasa kapayapaan sila. So ano meron, pastor? Dahil sa ganong katagal, naging pamilyar din sila. Naging pamilyar sila na walang gulo, walang sagabal, walang hirap. At dahil naging pamilyar sila sa kapayapaan, naging pamilyar sila sa Panginoon, sumubok sila ng iba. Di ba? Sumamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Nandito kayo na last Sunday? Iba naman. Ulit-ulit. 40 years. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Nawawala ang paggalang at pagpapahalaga sa Diyos. Ganito po yan, mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. Kapag tayo po nalagay sa familiarity, nawawala ang joy. Nawawala ang excitement. Nawawala ang expectation. Kaya tanong ko ngayong gabi, nandiyan pa rin ba yung joy mo? Pagdating sa mga bagay ng Panginoon. Nandiyan pa rin ba yung excitement mo? Pagdating sa Panginoon? Yes, Sunday ngayon. Yes, Thursday ngayon. Nandiyan pa rin ba yung expectation mo? Aatin ako ngayon, aasa ako sa Panginoon. Alam ko may gagawin siya sa buhay ko. Alam ko tutugunin niya yung mga pinapanalangin ko. Nandiyan pa rin ba yung tatlo? Yung joy, yung excitement, yung expectation. Yung tatlo na yun, mga kapatid, ang nagtutulak sa atin para magpatuloy. Para magpatuloy tayo sa isang tao, para magpatuloy tayo sa isang bagay, para magpatuloy tayo sa ating mga ginagawa. Lalo na yung ating mga ginagawa sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, kapag yung tatlo na yun ay nawala, yung joy, yung expectation at yung excitement, for sure, mawawala din ang interest mo. Doon sa isang tao, sa isang bagay, at sa isang gawain. At kapag nawala yung interest mo, syempre, mawawalan ka na rin ng gana. At magpapalit ka. Amen? Yun nga, bakit minsan may mga umaalis sa church? Dahil kapag tumatagal na, wala na yung joy, excitement, expectation. Amen? Nagsasawa na, wala nang gana, kaya minsan lilipat ng ibang church. Dito, susubok ako, baka iba dito. Ay, dito maganda. May dance ministry. Pansin mo ba, kapatid ko sa Panginoon, nung nagkaroon ka ng bagong cellphone? Ingat na ingat ka doon sa bagong cellphone. Tama ba? Ayaw mong malaglag, ayaw mong magasgasan, at syempre ayaw mong manakaw. Amen? Nandoon yung joy, nandoon yung excitement, bago cellphone ko. Nandoon yung expectation, di ba? Ganda ng grabe, ganda naman nagagawa ng cellphone ko. Pero habang tumatagal ang panahon, 3 taon na nakalipas, yung dati na ingat ka sa cellphone mo, di ba? Ngayon, iniitsa mo na lang sa lamesa, iniitsa mo na lang sa upuan, iniitsa mo na lang sa kama. Pag ano naman to cellphone na to? Bakit? Familiar na kasi. Yung dating mga ka sa cellphone mo, makalipas sa 3 taon, para sa'yo, ordinaryo na lang yung cellphone mo. Pero nung first time, di ba, grabe, ganda na ito. Ganda ng mga apps. Upgraded. Amen? In short, nagsawa na. Ngayon mga kapatid, hallelujah, pakinggan mo ito, hindi pwedeng gagawin natin dahilan palagi ang pagiging masyadong pamilyar. Ulitin ko, hindi pwedeng gagawin nating dahilan palagi ang pagiging masyadong pamilyar. Ulitin ko, bawat isa sa atin dito, mararanasan natin ito. Pero hindi mo palaging pwedeng idahilan. Pastor, paano ba naman? Paulit-ulit na lang kasi. Nakakasawa. Ordinary na lang. So, ang tanong ay, magpapalit ka na lang palagi? Mag-iiba ka na? Mangiiwan ka na lang? Pwede mo bang sabihin at gawin yan sa asawa mo? Sino may asawa dito? Pastor, nakakasawa na yung asawa ko. Magpapalit na ako ng asawa. Sige nga, pwede mo bang gawin yan? Paano kung nagsawa ka ulit sa susunod? Palitan ulit. Hanggang sa nakarami ka ng asawa. Maganda ba tignan? Pastor, nakakasawa eh. Pwede mo bang sabihin at gawin niya sa pamilya mo? Nakakasawa ang pamilyang ito. Lagi ko na lang kayo nakikita. Siyempre, pamilya mo nga eh. Makaalis na ka dito.
Alam nyo kapag lahat ng tao ganon, naging pamilyar na, nakakasawa pamilyang ito. Alam nyo, sigurado ako, ang daming broken family. Ako ng pamilyang ito. Iba naman. Maganda man tingnan? Pwede mo bang sabihin at gawin niya sa bahay mo? Nakakasawa ang bahay na to. Yung bintana nandito, yung pintuan nandito, yung CR nandito, yung pintuan nandito. Ano gagawin mo? Hindi mapapalipat-lipat ka ng bahay. At ipapaayos mo lagi bahay, yung pintuan, gusto ko dito naman. Diba? After 6 months, yung pintuan, dito naman. Aba, ang daming pera. Di ba ang gastos? Amen po ba? Nakuha niyo po ba yung punto? Nakasawa kasi pastor eh. Amen? Ganon din sa church. Nakakasawa ang church sa mga ginagawa sa church. Praise and worship. Ano sa ng praise and worship? Hindi nyo alam. Magtigil. Ano sunod ng praise and worship? Announcement. Ano sunod ng announcement? Giving. Ano sunod ng giving? Preaching. Ano sunod ng preaching? Altar call. Ano sunod ng altar call? Closing prayer. Ano sunod ng closing prayer? Uwian na. Hindi pa sinabi lugaw mo. Diba? Kabisado niya na? Asawa, pastor, paulit-ulit. Unahin naman natin yung preaching bago yung praise and worship. No. So ano gagawin mo? Papalipat-lipat ka ng church. Kagaya nung pinangaral ko na last Thursday, ang palipat-lipat ng church, hindi lalago spiritually. Parang halaman lang yan na itinatanim sa pasok. Hindi mo pwedeng bunutin, tapos next week ilagay mo naman sa ibang pasok. Walang lumalagong halaman na ganun. Amen po ba? Hallelujah. At panghuli mga kapatid, dito sa second point, hindi nalulugod o hindi natutuwa ang Panginoon sa familiarity. Amen? Nawawala ang joy sa Panginoon, nawawala ang excitement sa Panginoon, nawawala ang expectation sa Panginoon. At dahil nawala na yung tatlo na yun nga, pwede kang mawalan ng gana sa Panginoon. Pwede kang mawalan ng pananabik ng galang sa Panginoon. Katulad na nangyari kay Uzziah. Ano ulit sabi? 2 Samuel chapter 6, verses 6 to 7, ang sila'y dumating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos, at tinawakan ito sapagkat ang mga baka ay natalisod. Ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Uza at pinatay siya roon ng Diyos sapagkat umawak siya sa kaban, namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. Mga kapatid, nabasa po natin. Naging pamilyar masyado si Uza. Sa loob ng 20 years, lagi nakikita yung Ark of the Covenant. Yung extraordinary becomes ordinary. Pero nakita natin, nang hinawakan niya yung kaban ng Diyos na hindi niya dapat hawakan, nagalit ang Diyos. Nabasa niyo po ba yun? At ang nakakatakot pa, di ba? Namatay si Uza. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, nakakamatay ang familiarity. Anong pinapatay ng familiarity? Pagdating sa ating spiritual na buhay, yung ating relasyon sa Panginoon. Kasi hindi ka na-excited sa Panginoon eh. Hindi ka na-excited sa mga bagay ng Panginoon. At dahil hindi ka na-excited sa Panginoon, paano lalapit ka pa sa Kanya? At kung hindi ka na lumalapit sa Panginoon, paano mate-develop ang relasyon mo sa Panginoon? Amen po ba? Kaya ang familiarity, nakakamatay ng relationship. Sa halip na lumalim pang ating relationship sa Panginoon, wala. Amen? Bumababaw. Amen po ba? Kaya ngayong gabi mga kapatid, hallelujah, nasa panganib ang sino mang lumalayo sa Panginoon. Nasa panganib ang sino mang mapunta sa kalagayan ng familiarity. Amen po ba? Niwala ko karamihan dito na mga kaharap ko ngayon. Amen. 3 years, 4 years. Amen. Meron pa nga third year, 20 years. Mga ganun siguro, 30. 48 years. Amen. Ako ata ay nasa 20 plus years na rin ata ako. Alam ko, 2000 ako nasa Potter's House. Ako ay 8 years old ata that time. Oh, basta nakaramdam ka na rin ng familiarity? Yes. Amen po ba? Lalo na ngayon, di ba? Na nagpapas. Amen. So anong kailangan gawin mga kapatid? Tapusin na natin, pangatlo, overcoming familiarity. Amen? I-shortcut natin. Dalawa lang ito mga kapatid, pabilis na ito. Una, para ma-overcome mo yung familiarity, lagi kang lumapit sa Panginoon. Anong gagawin, Pastor, paglapit mo sa Panginoon?
lagi mong hingiin. Listen, sa mga matatagal na. Lagi mong hingiin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Di ba sabi ko kanina, kagalakan ng isa sa nagtutulak sa atin na gawin at manatili sa isang bagay. Alam niyo mga kapatid, yun ang kailangan natin hingin sa Panginoon. Nawawala kasi paminsan yung joy. Amen po ba? Di ba sabi ko sa inyo kayo na masigasig, nandun yung apoy, nandun yung passion. Kanina, yun nga, nagpamasid din ako habang umaawit tayo. Diba? Alam niyo mga kapatid, ang pagpupuri, hindi nakadepende sa instrument, hindi nakadepende sa pag-awit, at hindi nakadepende sa bilang ng dami ng tao. Talagang gusto mo magpuri, magpasalamat sa Panginoon, wala kang pakialam, amen? Sa mga katabi mo, basta ang gusto mo lang umawit ng papuri sa Panginoon. Huwag ka maya, magtaas na kamay, pumalak pa. Amen po ba? Tingnan nyo, ang ganda ng sinabi ni David, Psalms 51 verses 10 to 12. Amen? Pakinggan na po sa Psalms chapter 51, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong palisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Yun pala ang kailangan gawin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. At alalayan ako na may espiritong nagnanais. Amen? Mga kapatid, may kanta yun kaya lang di pa natin kinakanta, baka ipaara ko kay Julie. Yan yung pamilya nito kay Sister Yoli, Sister Jewel. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Renew. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Inaawit po namin yung mag-asawa minsan pag nandito kami sa church. Kasi minsan nawawala yung joy. Minsan, narinig ko si Ron, inaawit niya. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Tamang espiritu ng Diyos manatili sa atin. Amen? Lagi mo hingin yun. Kaya tumatagal kasi tayo mga kapatid, makakaramdam ka ng familiarity. Diba? Minsan nga, pag titiin ka sa katabi mo, ito na naman. lalo na dito sa Pateros. Alam niyo ba dito sa Pateros na may seating arrangement? Sa ibang church walang seating arrangement. Pero dito, kaya alam ko agad kung sino wala eh. Kasi may seating arrangement. Rebecca, baka gusto mo naman, doon ka sa susunod. Hindi ka ba nagsasawa sa katabi? Amen? At panghuli mga kapatid, panghuli na talaga. Amen? Lagi po nating ituring ang Panginoon at ang mga bagay ng Panginoon na mahalaga at banal. Amen. Yun ang isa sa mga sikreto para ma-overcome ang Panginoon. Hindi mahalaga ang Panginoon, hindi mahalaga ang mga bagay ng Panginoon. Amen? Lagi ang Panginoon, lagi nating ituring na mahalaga at banal. Ang church, lagi nating ituring na mahalaga at banal. Yung mga tao na dinadala ng Panginoon, lagi nating ituring na mahalaga at banal. Ang pananalangin, lagi nating ituring na mahalaga at banal. Ang paghihikapot, pagbibigay, lagi nating ituring na mahalaga at banal. Ang pakikinig ng pangangaral na salita ng Diyos, lagi nating ituring na mahalaga at banal. Amen po ba? Amen! Nga, banal ito. Parang art of the covenant, banal ito. Dapat ko itong pahalagaan, irespeto, sabi ng Diyos, huwag hawakan, kaya hindi ko hahawakan. Ganon din sa mga bagay ng Panginoon. Amen. Hindi, mahalaga ang church, kahit anong mangyari, pupunta ako sa church. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, pagpapalain ng Panginoon ang mga nagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga sa Panginoon. Amen. Panghuling verse, 1 Samuel chapter 2 verse 13, ako na inyong Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nangako noon na kayo lang at ang lahi ng inyong mga ninuno ang makapaglilingkod sa akin magpakailanman bilang pari. Ngunit hindi na ngayon, dahil pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit ahamakin ko ang humahamak sa akin. Ang ganda na sinabi sa English, I am the Lord, the God of Israel. I promise to always let your family serve me as priest. But now, I tell you that I cannot do this any longer. I honor anyone who honors me. But, pansinin yung sinabi, I put a curse on anyone who hates me. Sa ibang salin dyan, yung despise me. Ibig sabihin yung despise yung maliit na bagay na lang sa'yo.
kung hinahamak mo na, minamaliit mo na, pinapawalang halaga mo na. Sabi ng Panginoon, yun ay katumbas ng pagkamuhi ng hates. At kapag namumuhi tayo sa Panginoon, nagiging pamilyar tayo sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, I will put a curse. Anong Tagalog ng curse? Amen? Kaya delikado mga kapatid ang familiarity. Kasi yan ang maglalayo sa iyo sa Panginoon habang tumatagal. Amen? Kaya ngayong gabi mga kapatid, huwag nating hayaan ang ating puso na balutin ng familiarity. Kung hindi pa babalik ang Panginoon, amen, aabot ng 50 years ang Padres House Pateros. May apo na nun siguro si Makma. May asawa na nun si Kelsey. Hindi ako talaga Mr. Jim. Kelsey, ninong lang ha. Joke lang. Amen po ba? At ang tanong, kapag umabot ito ng 50 years, nandito ka pa kaya? Makikita pa kaya kita? O sasabihin mo na lang, pastor, alam ko na yan. Father's house. Oo, alam ko na yan. Amen po ba? Wala tayong babaguhin sa ating mga ginagawa. Gantong ganito, evangelism, discipleship, church planting. Amen po ba? Amen. Ngayong gabi, tayo po'y magsiyukong lahat. Overcoming familiarity. Amen. Nawa mga kapatid, tumagal man. Tumagal man ang church, ilang taon pang lumipas. Amen. Kagayan, Sister Yoli, 48 years na mananampalataya sa iisang church lang, Padres House. Posible pala, pwede pala. Nakaramdam din for sure, amen, si Sister Yoli ng familiarity. Hindi yun mawawala mga kapatid, pero salamat sa Panginoon na pagtagumpayan niya. At kung nagawa ni Sister Yoli, amen, hallelujah, hindi yun imposible sa ating lahat. Magagawa rin natin mapagtagumpayan ng familiarity. Katulad ni Sister Yoli, hanggang ngayon, laman siya ng church. Hanggang ngayon, umaasa sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon. Amen? Pero bago po lahat ng yun, inanyayahan ko po lahat ng mga kabataan na first time, pwede pa kayo lumapit dito sa harapan. Lahat ng mga kabataan. Gusto ko lang kayo pag-pray. Amen? Ginagawa po namin ito sa lahat ng mga first time. Isahan na lang, isahan na lang. Amen? Pag-pray ko kayo. Thank you sa pagpunta. Amen? Sagot kayo sa panalangin namin. Thank you sa mga kabataan. Dito kayo nakaharap kayo sa akin. Nakaharap kayo sa akin. Nila kayo dito. Nila kayo dito. Nakaharap kayo sa akin. Ginagawa namin ito palagi after ng service. Kahit itanong nyo kay Althea, kahit kay Siren, ang gagawin natin ngayong gabi, mga kapatid, bigyan niyo lang po ako ng ilang segundo, patanggapin natin sila sa Panginoon. Amen? Tayo ay mananalangin. Ang sabi kasi ng Bible, ang lahat ng tao ay nagkasala. Makasalanan. Romans 3:23, Romans chapter 3 verse 10. Walang matuwid, wala kahit isa. Ngayon, ano naman pastor kung makasalanan tayo? Ngayon, ang kasalanan ay hindi wala lang. Ang kasalanan ay hindi maliit na bagay. Amen? Ang kasalanan ay hindi binabaliwala. Bakit, pastor? Dahil ang sabi ng Bible sa Romans 6:23, may kabayaran ng kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang tinutukoy na kamatayan doon mga kabataan, una, physical na kamatayan. Naniniwala ba kayo na mamamatay tayo? Amen? Totoo yun, sinabi ng Bible. Totoo na mamamatay tayo, ang hindi ko lang alam ay kung kailan. Pero sigurado ang Bible, itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Amen? So yun ang unang kabayaran ng kasalanan, physical na kamatayan. Pero meron pang isa. Amen? At mas mahalaga yun. Yun yung tinatawag naman na spiritual na kamatayan. At dito napapasok yung pag namatay tayo, amen, saan ka pupunta? Ang iyong kaluluwa. At ang sabi ng Bible ay dalawa lang ang destinasyon na pupuntahan natin. Langit o impyerno. Amen. Walang pangatlo, walang gitna, dalawa lang. Langit o impyerno. At syempre, ang gusto ng Panginoon ay makasama niya tayo doon sa langit. At naniniwala ko, kung tatanungin ko rin kayo, syempre gusto nyo rin mapunta sa langit. Tama ba? Ngayon, ang tanong ay paano? Paano? Gusto ko mapupunta sa langit, pero paano? Ang magandang balita ngayong gabi, sinabi na ng Bible. Amen? At ang pagpunta sa langit, mga kabataan,
ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Bible, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, yun ay si Jesus Christ, upang ang sino man ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang gagawin na natin ngayong gabi ay pananampalataya sa Panginoon. Nananampalataya ba kayo kay Jesus Christ? Amen. Alam niyo po ang ginawa ng Panginoon? Alam natin itong lahat. Naparito siya sa lupa. Siya'y ipinako doon sa krus. Bakit siya ipinako sa krus? Dahil nga ang tao ay makasalanan. May kabayaran ng kasalanan. Pero yun nga ang problema, hindi kaya ng tao bayaran ang kanyang kasalanan. Hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Salamat, mayroong Diyos sa langit na umiibig sa atin. At siya ang gumawa nun. Naparito siya. Na kung tutuusin, alam niyo mga kabataan, na kung tutuusin, pwedeng hindi niya nagawin yun. Pero dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, sa'yo, at sa akin, bumaba ang Diyos dito sa lupa. Sa katauhan ng Panginoong Jesus. Dinala niya ang lahat ng ating mga kasalanan doon sa krus. Siya na ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen. Kaya, ang magandang balita ngayong gabi mga kabataan, hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo. Hindi mo kailangan magprosesyon. Hindi mo kailangan saktan ng sarili mo. Hindi mo kailangan lumakad mula dito papunta ang tipon. Ang sinabi lang ng Bible, 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinahayag mo ng iyong labi ang iyong mga kasalanan, tapat at banal ang Diyos na patatawarin ka sa iyong mga kasalanan at lilinisin ka sa lahat ng iyong kalikuan. Ang hinihingi lang ng Panginoon ay bukas na puso, sinserong puso na nagsisisi ng iyong mga kasalanan. Amen. Ang gagawin natin ngayong gabi, mananalangin tayo sa Panginoon, magsisisi ng ating mga kasalanan, hihingi ng tawad sa Panginoon. Amen? At isa pa, tatanggapin natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Hindi tayo tatanggap ng panibagong samahan, hindi tayo tatanggap ng panibagong relihiyon. Hindi po kami nag-aalok ng panibagong relihiyon sapagkat napakarami ng relihiyon dito sa Pilipinas. Pero hindi relihiyon ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao ay personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sa dinami-dami ng relihiyon sa ating bansa, may nabago ba? Naniniwala ko lahat ng tao may relihiyon, tama ba? Pero bakit ganito pa rin ang mga tao? Bakit ganito ang ating bansa kung lahat ng tao may relihiyon? Kung relihiyon lang sagot, kung relihiyon lang solusyon para magbago ang tao, para maging mabuti ang tao. Diba? Lahat ng tao may relihiyon. Sana wala ng krimen. Pero bakit may krimen pa rin? Kasi hindi relihiyon ang solusyon. Diba? Kahit yung mga tao nakakulong, may relihiyon yun. Pero bakit sila nakakulong? Kailangan ng tao, mga kabataan, pagsuko ng buhay sa Panginoon. Lord, this is my life. I give my life to you. Ikaw na maghari sa aking buhay. Ikaw na pasunod. Yun ang kailangan gawin ng tao. Relationship, relasyon sa Panginoon. Kaya tatanggapin ninyo, hindi relihiyon, tatanggapin ninyo isang Diyos na buhay, ang kanyang pangalan, Jesus Christ. Na umibig at nagmahal sa inyo. Siyang namatay doon sa krus. Habang siya'y nakabayubay, nakalambitin doon sa krus, ikaw ang kanyang iniisip. Mahal ko. Amen? Mahal ko si Neil. Mahal ko si Janine. Amen? Hallelujah. Mahal niya ang bawat isa inyo. Ngayong gabi, mananalangin tayo. Handa na ba kayo? Magbibigkas ako ng panalangin. Ngayon, ang gagawin ninyo, pagkabigkas ko ng panalangin, susundan nyo na may lumalabas na tinig sa inyong bibig. Kung ano sinabi ko, bibigkasin nyo lang. Pero, may pero ha, huwag lang basta bigkasin ninyo, kundi binibigkas ninyo na nagmumula sa inyong puso. Na hindi ako ang kausap nyo, ang kausap nyo yung Panginoon. Kasi ko kayo lahat. Ikipin nyo yung mga mata. Sabihin nyo mga kabataan yung ganitong panalangin, Panginoong Diyos, ako'y lumalapit sa iyo sa oras na ito na aking inaangkin na ako'y makasalanan at hindi matuwid sa iyong harapan. Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako na aking napakinggan at aking nalaman ang iyong dakilang pag-ibig para sa akin, na ikaw ang umako, napako sa krus, at namatay upang bayaran ang aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, humihingi ako ng tawad
at pinagsisisihan ko ang lahat ng mga kasalanan na aking inisip, aking sinabi, at aking ginawa hanggang sa oras na ito. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at personal na tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa oras na ito, pinapayagan kita, pumasok ka sa aking puso at pagharian mo ang aking buhay. Maraming salamat at tinatanggap ko na ang pagpapatawad, ang kaligtasan, at ang pangako mo na buhay na walang hanggan sa langit. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, maraming pong salamat po Diyos sa mga kabataan nito na nagpaunlak ang imbitasyon ng kanilang kaklase, Panginoon Diyos. Lord, hindi mawawala ng saysay ang kanilang pagpunta sa church, Panginoon Diyos. Ang mga naitanim na salita sa kanilang puso ay yung pagbungahin, O Diyos. Magpatuloy sila, hanapin kanila, Panginoon, sa kanilang buhay. Ang emptiness, Lord God, sa kanilang puso ay Ikaw ang totoong makapagpupuno sa kanila, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa ginawa mo sa gabing ito, Panginoon Diyos, sa 8 kabataan na ito na sumunod sa panalangin, tumanggap sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, pagpalain mo ang kanilang buhay, makasama pa po namin sila sa mga susunod na gawain. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi ng Bible, ang sino mang sumampalataya at tumanggap kay Jesus Christ ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Kahit mamaya pag-uwi nyo, basahin nyo sa Bible nyo. John chapter 1 verse 12. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Hindi yun lamang na mga sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon, uuwi kayo, lalabas kayo sa lugar na ito, huwag nyo sayangin ang inyong napakinggan at paglabas ninyo ang kinin mo, yes, anak na ako ng Diyos. Gusto namin kayong makasama pa sa mga susunod na gawain. Sila Althea, sila Siren, dito sila umaatin kapag Sunday. Amen? Pag dito kayo na Sunday, pwede kayong umatin. So ngayong gabi, makakabalik muna kayo sa inyong upuan. Kakusapin ko naman, amen, yung mga mananampalataya. Mga mananampalataya, amen? Tayo lahat. Mag-altar call pa rin tayo. Familiarity. Kailangan mapagtagumpayan yung familiarity. Amen? Hallelujah. Minsan darating yung pagkasawa, nakakasawa. Minsan dumarating yung parang nakasanayan na, wala nang gana, pamilyar na masyado. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon. Ngayong gabi, manalangin ka, hingin mo palagi yung kagalakan. Araw-araw, hingin mo, Lord, restore unto me the joy of my salvation. Hallelujah. Lagi mo hingiin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Lord. Sa mga nasa likod, pwede sa inyong sarili, kausapin mo ang Panginoon. Amen. China-challenge ko yung mga first time natin ngayon. Amen. Hallelujah. Na ipanalangin mo, Lord, make yourself real to me. Panginoon, magpakilala ka. Gusto ko maging totoo ka sa atin. Niniwala ko, katatagpuin kayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Awitin natin, pusong dalisay. Yes. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nikain mo, Diyos, para sa akin ang pusong dalisay ang aking nais. Likain mo, Diyos, para sa akin isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan.
pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo. Tayo magsitayong lahat, sabay-sabay nating awitin na pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Sa uling pagkakataon na handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Sa gabi ito, glory, glory, glory. By your name we praise you and we worship you. We give you glory, we give you praise. Hallelujah, hallelujah. Glorify your name. Praise God. Hallelujah. Praise God. Bago tayo magtapos sa panalangin ni Brother Joseph, amen. Isa na lang mga kapatid. Huwag nating pagsawaan ng Panginoon dahil hindi nagsasawa ang Panginoon sa atin. Amen. Kaya kailangan mapagtagumpay natin yung familiarity. Araw-araw, ginigising tayo palagi ng Panginoon. Hindi siya nagiging familiar doon. Lagi niyang ginagawa yun, di ba? Pinapalakas ka, pinagpapala ka, pinagagaling ka. Hindi nagiging familiar ang Panginoon. Hindi siya nagsasawa. Amen? Mabuti ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, kailangan ma-overcome natin yung familiarity. Ano man ang mangyari, pahalagahan natin ang Panginoon. Amen? Magtapos tayo sa panalangin ni Brother Joseph. Praise God. Hallelujah. Praise you. Worship you. Glorify you. Praise God, praise God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Kami nakatalo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-iingat, Panginoon, na kami nakapunta, Lord God. Ganyan po sa aming pag-uwi, Panginoon. Dalangin ko ang iyong pag-iingat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga mananampalataya, Lord God, na ibinagkaloob mo dito, Panginoon. Inilaan, Lord God, ang kanilang mga oras, Panginoon. Sinagdang yung mga ibang gawain, Panginoon. Pinag-priority, Lord God, ikay sambay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, restore our faith, Panginoon. Panumbalikin ng Panginoon ang apoy, Lord God, sa aming mga puso, sa aming mga pananampalataya. Ikaw ang manguna, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen! Praise God! Hallelujah! Kakasabi ko lang kanina, biglang napuno ang church. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Glorify you. Muli, maraming salamat po sa bawat isa. Lalo na po sa mga first time. Amen. Ngayong gabi. Amen. Brother Joseph, Brother RJ, invite ko sila sa 180 jump. Praise God. Ano?